Matagal ko ng boyfriend si Lincoln. Alam kong mayaman ito, kaya nais kong magkaroon ng maayos na buhay. Nagmula lang kasi ako sa may kayang pamilya. Kumpara kay Lincoln na bilyonaryo. Pakiramdam ko hindi kami nababagay, kaya nagsikap ako sa pag-aaral. Angeline, susunduin kita rito sa classroom nyo ng alas 4 ng hapon ha. Saktong uwian. Dahan-dahang lumapit si Lincoln sa akin. Oo, ihatid mo ba ako pa uwi? Huwag na kaya. Nakakaya na sa'yo eh. Lagi mo nila akong hinahatid. Ramdam ko ang kilig sa presensya pala ng gwapo kong boyfriend. Sino ba namang hindi ma-in love kapag ganito kagwapo? Sobrang puti. Nasa 6 na pulgada ang taas, may dimples at maamong mukha. Bakit ka mahiya? Kung kailan naman matagal na tayo, saka ka pa nahiya sa akin. Sige na nga, basta ha. Ibaba mo ako sa may malapit sa kanto bago ang bahay namin. Ayokong makita ka nila mama. Siguradong kukulitin ka ng mga yon. Ayokong ipakilala ka sa kanila. Kilala ko ang mama ko eh. Demanding yon. Baka kung ano pang ipabili. Nahihiya kong sabi habang nilalaro ang paa ko sa sahig. Wala namang problema sa akin kung anong ipabili nila eh. May pera naman ako. Dapat nga, pinakikilala mo na ako. Magdadalawang taon na tayong magkarelasyon. Baka sabihin nilang hindi ako seryoso sa'yo. Lincoln, huwag mo naman akong madaliin. Ang hirap kaya. Baka mamaya, isabihin nilang mag-asawa na ako. Ayaw ni Papang mag-boyfriend ako, alam mo naman yun eh. Bahagya ko pang pinisilang kamay nito para ikalma. Ngumiti ako roon. Oo na. Daan tayo sa rest house ko mamaya ha, bago umuwi. Tumango ako habang nakangiti. Napawing pagsimangot nito at napalitan ko ng matamis na ngiti. Ramdam kong matinding kilig sa ngiting binibigay ni Lincoln. Matagal rin akong niligawan nito noon. Nagsimula ang pagtingin namin sa isa't isa nang tumambay siya sa rooftop. Samantalang doon ako kumakain. Madalas kasi ako magbaon ng lunchbox para makatipid sa gastusin. Sige na, mamaya na lang kita susunduin. Umiwas ka kay Walker ha. Baka mapatay kong lintik na yun. Masama ang tinging pinukul ito sa kaklase kong lalaki. Tumawa lang ako na may halong kilig. Gustong gusto ko kasi kapag ganun siya sa akin. Ramdam kong pinagdanambot ako at mahal talaga. Oo, para ka namang ewan. Kaibigan ko lang si Walker. Tsaka si Lucy ang gusto nun. Lakad ka na. Sunduin mo lang ako mamaya. Marahang tumango si Lincoln at kalaunay umalis na para pumasok sa sunod itong klase. Matalino ito, kaya palaging star section kahit nga college na kami. Samantalang ako naman, average lang ang level ng utak na meron ako, kaya magkaiba kami ng block. Nag-aaral kaming dalawa ni Lincoln sa isang pribadong eskwelahan. Nakapag-aral ako rito dahil sa scholarship na binigay ng barangay SK chairman sa lugar namin at ni Mayor. I love you so much, Angeline. Akin ka lang. Wasak ang mukha ng aagaw sa'yo sa akin. May pagtaas pa ng kilay si Lincoln habang gigil na inipit ang ibabang labi. Napakaangas nito kaya maraming ilag sa kanya at takot siyang kalabanin. I love you too. Ang landi mo. Sige na, mamaya na ulit. Matamis akong umiti, kaya namula ang tenga nito habang naglalakad palayo. Pumasok naman ako sa classroom namin para sa klase namin sa hapon. Nakinig lang ako roon hanggang sa nagpapalit-palit na ng proof at subject. Buong maghapon akong nababagot sa klase hanggang sa mag-uwian. Nananabik akong lumapit kay Lincoln na agad naglahad ng kamay para abutin ang bag ko. Tara! Masaya niyang nakagsakay na kinatango ko, sabay kapit sa braso niya. Lumabas na kami ng building at gate ng school. Nasa right age naman kami pareho ni Lincoln, kaya siya nang nagmamaneho ng sarili niyang mamahaling kotse. Sumakay kaming dalawa roon. Ihatid na lang kita mamaya bago mag 6:30. Ayoko mapagalitan ka ng mama at papa mo dahil ang ginabi ka ng uwi. Oo, mamaya sabihin nagbubulok-bulong ako. Kababae ko pa namang tao. Maya-maya pa yung nakarating kami sa rest house niya na madalas naming tambayan. Isa yung villa, kaya sobrang laki at lawak. Tanging si Lincoln lang ang nakatira doon. Nagugutom ka na? Tanong nito habang naglalakad kami papasok sa loob. Oo, pag-amin ko. Humawak si Lincoln sa kamay ko, saka kami dumiretso sa kusina. Siya mismong naghanda ng merienda at pagkain naming dalawa. Masarap maglutong lalaking to. Marami siyang talent, kaya naman napakaswerte ko talaga. Makikialam sana ako sa paghihiwa niya ng dulo ng kutsilyo ang nahawakan ko.
Napakatalas noon kaya nasugatan ng daliri ko't dumugo. Ouch! Ayos ka lang ba, Angeline? Tsk, hindi ka na sana nakialam. Kaya ko na. Nasugatan ka patuloy. Halika nga. Kinuha niya ang kamay ko at hinugasan ng tubig. Panay pa rin ang pagdurugo noon kaya naman sinubo ni Lincoln ang daliri kong dumudugo at sinipsip ang dugo ko. Natulala ako sa ginawa nito. Tila ang sexy kasi nito habang ginagawa yon. Kung magiging artista lang sana siya sa isang palabas, bagay itong maging prinsipe ng mga vampira. Masakit pa? Hindi na, salamat. Nahihiya akong sagot. Pakiramdam ko nagiinit ang mukha ko at tenga sa ginawa niya. Hinila naman ako nito patungo sa upuan at kumuha na siya ng first aid kit. I'll clean your wounds. Sorry if I suck your blood. It's my way to stop the bleeding, so I can bandage it well. Tumango ako roon. Ayos lang, mahalaga naman hindi kumikirot. Nakangiti kong tugon. Napangiti ito habang nilalagyan ng alkohol ang sugat ko. Nilagyan rin niyo ng betadine ni Lincoln, saka nito nilagyan ng band-aid. It's just a small cut, but for me, I will never take it for granted. Angeline, that shows how much I love you. I am willing to do anything to protect you and make you the happiest woman in the whole world. Bumilis ang tibok ng puso ko sa sinabing yun ni Lincoln, lalo na nang magsimula itong dumukwang para abutin ang labi ko. Kinuha ni Lincoln ang cake at inabot sa akin. Eto na munang kainin mo. I'll cook something later. Aniya habang karga ako patungo sa kwarto niya. Bumilis lalo ang puso ko roon. Alam ko na ang gagawin namin, madalas namin itong ginagawa. Okay. Kalaunan, nakarating kami sa loob ng kwarto niya at dahan-dahan niya akong hiniga sa kama. Tinanggal ito ang suot kong damit at sapatos. I want to taste your lips and make you scream in so much pleasure, Angeline. Let me explore and I will make you happy. Aniya sa mapang-akit na boses. Marahan akong tumango. Bumilis ang tibok ng puso ko roon, lalo na nang siilin ako ng mainit na halik ni Lincoln. Mapaghanap at tila nang hahamon ng paraan ng paghalik nito. Ramdam kong pagsiglap ng aking katawan sa bawat haplos at halik na binibigay ni Lincoln. Lincoln, I like the feeling of your lips touching my body in a wild manner. Mapang-akit kong usal habang marahang humaplos sa kanyang buhok. Napakalambot ang buhok nito. Halos ikabaliw ko naman ang pagmasahe ng malapad na palad ni Lincoln sa malusog kong dibdib habang nilalaro ng kanyang dila ang kabila kong pasas. Lincoln, you expertly make my body burn. Hindi ko naman mapigil ang mapahalinghing sa sarap ng bawat haplos at paglalaro nito sa aking malusog na dibdib hanggang sa bumaba ang isa nitong kamay sa pagitan ng hita ko. Angeline, if touching you is a sin, I will gladly accept any punishment just to be with you. Bulong nito, baka sa mukha ni Lincoln ang matanding pagnanasa habang humahaplos at umiikot ang daliri nito sa aking pagkababae. Kakaiba ang dulot nun sa aking sistema. Ramdam ko ang pagmamahal nito sa paraan ng kanyang pagtitig. Sa akin ka lang, Lincoln. Gusto kong ako lang kababaliwan mo. Mapang-angking kong saad. Sinunggaban ni Lincoln ang labi ko habang ginigitara nito ang pagkababae ko. Ramdam ko ang gigil nito sa bawat haplos hanggang sa maramdaman ko nilang matinding panginginig dahil sa sarap. Sa'yo na ako. Asahan mo. Sa pagkakataong yon, nilukob ako lalo ng init at matinding pananabik. Marahang umulos si Lincoln, sinalubong ko naman ang kanyang paggalaw. Paulit-ulit akong inangkin ni Lincoln sa paraang hindi ko makakalimutan kung gaano kasarap ang mabilis itong pagbayo. Hanggang sa pareho kaming nakaramdam ng kakaibang init at sabay na nilabasan. Nawala si isip nito na wala kaming gamit na proteksyon, kaya nanlaking mata ko nang bigla nitong pinuno ng kanyang katas ang loob ko. Oh gosh, pinuno mo? Sigaw ko. Natauhan naman si Lincoln at nakagat ang ibabang labi. Dang, oo, nawala sa isip ko. Lagot, baka mabuntis mo ako. Kinakabahan kong sagot. Sobrang bilis ang tibok ng puso ko roon. Hindi yan. Ngayon lang naman eh. Kaya pala masarap. Nakalimutan kong maglagay. Oh, sorry na. Hindi pa naman siguro makakabuo kasi una lang naman. Pangungumbinsin nito. Bahagya akong kumalma nang yakapin ako ni Lincoln. Siguraduhin mo lang kasi yari talaga tayo. Graduating na tayo eh. Baka mamaya maudlot pa. Tsaka ayaw pa nila mama at papa. Lalo na siguro ang mommy at daddy mo.
Mayaman ka pa naman tapos may kaya. Kaya lang ako. Huwag ka nga mag-isip ng kung ano-ano. Magtiwala ka lang sa akin, hindi yan. Alam ng mom at daddy ni Lincoln na magkasintahan kami. Hindi naman sila tutulil, galing din sila sa may kayang pamilya ang mommy niya. Basta wag lang daw muna kami mag-aasawa. Ang hirap kaya. Ay, nagugutom na talaga ako. Luto ka na please. Oo na, basta wag kang mapraning dyan. Marahan akong tumango at ngumiti. Kahit na kinakabahan, pinilit kong iwaksi sa isipan kong nangyari. Nagbihis kami ni Lincoln at nagsimula na itong magluto. Nanatili naman ako sa sala para manood ng TV. Maya-maya pa, naamoy ko ng nilulutong afritada ni Lincoln. Napakabango noon. Mukhang mapaparami ang kain ko ah. Talagang bubusugin kita. Hindi lang sa pagmamahal, pati sa pagkain. Kaya nga mahal kita eh. Hindi mo ako pinababayaang magutom. Ngumiti ako at humalik naman siya sa tungki ng ilong ko. Basta, sa akin ka lang, Angeline. Lahat gagawin ko para sa'yo. Aniya, galing na kasi sa pangit na relasyon noon si Lincoln, kaya madalas itong siloso at nangbabakod. Pero ayos lang naman sa akin dahil hindi naman ito super nakakasakal. Hindi naman siya nananakit o nagmumura sa akin. Pinagsasabihan niya ako ng maayos. Ikaw naman parang baliw. Sa loob ng 2 taon ba nagloko ako? Hindi di ba? Sa'yo lang ako, Lincoln. Habang buhay kong paninindigan yon. Dapat lang. Baka mabaliw na ako kapag nawala ka pa. Binuhos ko na sa'yo lahat, Angeline. Wala akong tinira para sa sarili ko. Yumakap ako rito at humalik sa labi. Alam ko, kaya nga iniingatan ko yung pagsasama nating dalawa. Nakangiti kong tugon. Dumiretso kami sa may lamesa para kumain ng hapunan. Pagkatapos namin kumain, biglang tumawag ang mommy ni Lincoln. Sasagutin ko lang. Aniya kaya tumango ako. Sige lang, maghuhugas na muna ako ng plato. Ako nang nagbitbit ng mga pinagkainan namin. Wala kasing katulong si Rastas ni Lincoln dahil para ito sa aming dalawa. Ayaw niya na may makakaalam ng ginagawa namin. Kapag wala kami, doon lang may napuntang kantulong para maglinis. Kadalasan, ako nang nagawa ng mga bagay na kaya ko naman. Gaya ng paghuhugas ng plato at ginamit ni Lincoln dahil siya naman ang nagluto para sa aming dalawa. Tinanggal ko ng band-aid na nilagay ni Lincoln. Mabilis kasing gumaling yun. May hapdi ng konti pero kaya naman. Ayoko masabihang pabebe kaya inalis ko na. Nawala na rin naman sa isip kong may sugat ako. Habang naghuhugas ng plato, kakaibang kabang nararamdaman ko. Angeline, hindi ka dapat naghugas ng sugat mo. Aniya nang maalala ang sugat. Natawa ko roon. Ayos na, hindi naman sakit. Kumusta? Bakit tumawag ang mommy mo? May problema. Kailangan ako ng kumpanya. Nagkasakit si daddy. Pinagpahinga muna ng doktor. Medyo malabo na rin kasing mga mata niya. Kaya mahihirapan na siyang mamahala sa kumpanya. Go! Kumpanya niya naman yun. Tsaka ikaw ang magmamana. Marapat lang na ikaw magpatuloy. Pero kasi... Bakit? Sa London yun, Angeline. Nakalimutan mo? Tila nanlamig ako sa narinig. Nakalimutan ko nga. Paano na yan? Kapag umalis ka, maiiwan ako. Paano ako? Gusto mo bang sumama? Para kang baliw. Ayoko nga. Isa pa akong intindihin doon. Tsaka nag-aaral pa ako. Ikaw pwede kang mag-aral doon. Ako hindi. Wala akong ibang babae sa tuition. Di, pag-aaralin kita. Hindi na, Lincoln. Hihintay na lang kita. Ngumiti ako. Pero ramdam ko na may nasaksak sa puso ko. Ayoko kasing malayo sa kanya. Pero ayoko maging makasarili. Ayos lang talaga sa'yo? Oo. Mahal kita. Kaya handa akong magsikripisyo. May social media naman eh. Binilisan ko ng paghuhugas ng plato kaya nakatapos ako agad. Malapit na kasi mag-alas 6 ng gabi kaya kailangang magmadali. Talaga? Sige, kahit na ayoko. Kahit na mas gusto kong kasama ka. Ka-bad trip naman kasi. Bakit ngayon pa? Hindi mo na tayo pinatapos para kahit sa kumpanya ka na namin magtrabaho. May social media naman. Tapos bisitahin mo ako kahit isang beses sa isang buwan. Nakangiti kong tugon. Tumango ito. Kalaunan, hinatid na rin ako ni Lincoln sa bahay. At makalipas 1 oras, nakauwi ako ng ligtas.
Nagpaalam na sa akin ng boyfriend ko at pinaharurot na rin ang kotse niya pauwi. Pumasok ako sa loob ng bahay at tumiretso sa kwarto para magpahinga. Nakatulog naman ako agad. Sa kabilang banda, 1 linggo ko nilang nakasama si Lincoln bago ito umalis patungong London. Mag-iingat ka palagi. Nakangiti kong paalala. Oo, tatawagan kita. Aniya, saka pumasok sa loob ng airport. Nang mawala ito sa paningin ko, saka ako umalis doon. Hinatid ako ng family driver nila hanggang sa kanto ng bahay namin. Simula noon, palagi kami nagkakausap nito sa phone through video call. Nalaman ko namang buntis ako ng buwan ng Agosto, kaya lang hindi ko magawang sabihin kay Lincoln dahil may mga iniintindi pa siya at lagi pang pagod galing kumpanya. Kailan ko kaya sasabihin? Tanong ko sa sarili matapos ko siyang makausap ng araw na yon. Akala ko, tuloy-tuloy ang komunikasyon naming dalawa. Pero makalipas lang ang 6 na buwan, bigla itong naging busy sa negosyo. Pakiramdam ko, hindi niya na ako namimiss. Hindi niya na ako kailangan. Mapait akong ngumiti. Noong 3 buwan pa lang ang tiyan ko, nakagraduate na ako. Nagawa kong ilihim sa pamilya kong pagbubuntis ko nang tumira ako sa rest house ni Lincoln. Hinayaan ako nitong doon tumira para hindi na ako naiipit sa magulong buhay ng pamilya namin. Muli kaming nagkausap ni Lincoln makalipas ang 2 linggong walang paramdam. Nagkaroon daw ng malaking problema ang kumpanya. Hindi ako sigurado doon dahil hindi ko naman nakikita. Habang tumatagal, nang lalamig na ako sa kanya, kaya nagpa siya na akong tapusin ang relasyon naming dalawa. Lincoln, may sasabihin ako. Mahina ang boses kong sabi sa kanya sa off-cam na video call. Hindi na ako masaya, Lincoln. Ayoko na. Tila nabasag ang boses ko nang sabihin ko yon. Napuno ng katahimikan ng buong paligid, hindi ito sumasagot. Wala akong naririnig. Sorry, Lincoln. Alam kong matagal na tayo. Minahal natin ang isa't isa. Pero na-realize ko, hindi ko pala kaya ng gantong klaseng relasyon. Yung malayo ka na nga tapos pakiramdam ko pa. Sobrang layo mo na. Hindi ko na maramdaman yung pagmamahal mo. Gaya nung una. Kaya patawad. Hanggang dito na lang ako. Hanggang dito na lang tayo. Tuluyan ang bumagsak ang luha ko nang patayin ko ang tawag. Blinako na siya sa lahat ng social media account ko at nagpalit na rin ako ng SIM. Para kung sakali mang maisipan niya akong tawagan gamit ang landline, ng araw na yon, umalis na ako sa rest house. Simula nang tumira ako ron, wala nang napunta para maglinis. Kaya walang nakakalam na buntis ako. Na ngayon nga, manganganak na ako. Kaya ko to. Mapait akong ngumiti. Sumakay ako ng bus patungo sa Batangas. Nagpasya akong doon tumira sa bahay ng lola ko. Walang nakakalam na doon ako tumira. Wala lang tao ngayon doon. Hindi rin naman ako magtatagal dahil natanggap ako bilang modelo ng Victoria's Secret. Pwede raw ako roon kapag nakapanganak na ako. Nang makarating sa bahay ni lola ng 11:00 ng gabi, inayos ko ang mga gamit ko. Kinabukasan, nagpasya akong magbenta ng kung ano-anong pagkain. Ganun na naging gawain ko sa loob ng ilang buwan bago ako manganak. Kaya walang naging problema ng mga anak ko. Ginamit ko rin ang ipon ko at mga napanalunan kong pera para mag-hire ng yaya ng kambal kong anak. Yaya Victoria, kayo na pong bahala kina Lucio at Leon ha. Magbabagsak lang po ako ng mga orders sa mga taga sa atin. May bumili rin ng taga Karatig Bayan eh. Paalam ko sa yayang na-hire ko. Nasa 40s na si Yaya Victoria at malapit itong mag-50. Tumango ito sa naging abala sa kambal kong anak. Umalis naman ako roon. Nakaipon ako ng halos 150,000 sa sobrang sipag ko. Hindi lang kasi pagtitinda ng pagkain ang naging racket ko, marami pang iba. Nang matapos i-deliver ang mga pa-order, umuwi ako sa bahay. Sakto namang may nag-pop up na mensahe mula sa bago kong email. You're invited to be our next Victoria's Angel model. Yun pala ang nabasa ko, halos mapatalo na ako sa tuwa. Muli kasi silang nagparamdam. Siguro, alam nila na ngayon ako pwede na. Kaya kinausap ko si Yaya Victoria. Mabait ito kaya kahit na byuda at walang anak, kaya alam kong hindi pababayaan ng kambal. Yaya, mag-a-upload po ako. Kaya lang, hindi ko pa kayo maisasama nila baby. Pasusunurin ko na lang po kayo kapag naka1 buwan na ako para may pamasahe po kayo sa eroplano. Ayos lang sa akin anak, mabait ka at marespeto ka. Wala na naman akong pamilya, kaya masaya akong tinanggap mo ako bilang taga-alaga ng kambal.
Siya sige, ayusin mo na mga kailangan mo. Kaya ko namang alagaan sina Lucio at Leon dahil mag-iisang taon na sila. Kapag isang taon na sila, pwede ka nang umalis. Napangiti ako sa sinabing yun ni Yaya Victoria. Sa sunod na linggo kasi ang birthday ng kambal. Kaya naman, mabilis kong inayos lahat ng mahalagang dokumento. Sakto namang hindi pa expired ang passport ko. 4 na taon pa bago yun mag-expired. Yun, salamat po. Lalakahan ko po ang sahod niyo, Yaya. Nakangiti kong sabi sa kayo makap dito. Ramdam kong kakaibang saya roon. Di naman nagtagal, naayos ko na lahat matapos ang 1 linggo. Noon pa kasi ako may mga requirements, kaya wala akong naging problema. Yellow card at iba pa lang nadadagdag. Mga anak, papasunurin kayo ni Mommy ha? Hindi naman kayo pababayaan ni Yaya Victoria eh. Tsaka malaki ang tiwala ni Mommy sa kanya. Bukod kasi sa pinababantayan ko sa pulis ang yaya na ito para makasiguro akong bago ako umalis, hindi nanakawin o itatakas ang anak ko. Malaki rin talagang tiwala ko sa babae dahil hindi malikot ang kamay nito. Dumating naman ang araw ng pag-alis ko at pakiramdam ko. Ayaw akong paalisin ang sarili kong katawan. Ramdam ko ang lungkot at pangungulila dahil mahal na mahal ko sila Lucio at Leon. Kaya lang, kailangan kong i-grab ang oportunidad na ito bago pa mawala. Para kahit na ako lang, magawa ko silang patapusin sa pag-aaral. Bakit kaya hindi mo nalang sabihin sa mama at papa mo na may apo na sila? Isa ka na po, pagbalik ko na. Ayokong makarinig ng hindi magandang salita sa kanila. Kaya nga po ako nandito eh. Sagot ko. Tumango si Yaya Victoria. Iniwanin ko naman sa kanyang pera para sa 2 kong anak. Formula naman ang gatas nila, kaya ayos lang umalis. Ikaw ang bahala. Basta mag-iingat ka roon. Gustuhin ko mang pigilan ka dahil ayos naman ang pagnenegosyo mo rito. Ikaw pa rin ang masusunod. Pasensya na po, Yaya. Pangarap ko po kasi ito eh. Para na rin po sa mga anak ko. Sigurado akong 1 buwan lang susunod na kayo sa akin. Unang sahod ko roon, ikukuha ko kayo ng ticket pasunod. Pangako ko kay Yaya Victoria na kinangiti nito. Maya-maya pa, umalis na ako sa bahay at sumakay ng bus patungong Maynila. Marami akong sinakyan bago makarating sa airport. Panay naman ang tingin ko sa mga larawan ng mga anak ko. Namimiss ko na agad sila. Huwag kayong mag-alala. Magkakasama rin tayo mga anak. 1 buwan lang talaga. Pangako ko sa sarili ko habang lumuluha. Umalis ang eroplano na sinasakyan ko ng 6 p.m. Nakarating naman kami sa Amerika, makalipas ang ilang oras na biyahe. Dumiretso ako sa company ng Victoria's Secret at inassist ako ng mga staff roon. 1 buwan ang ginugol ko sa pagtatrabaho para makaipon ng pamasahe ni Yaya Victoria at maisama nito ang kambal kong anak. Hindi ko lubos akalain na mali ako ng naging desisyon. Hindi! Bumagsak ang masaganang luha sa mga mata ko nang malaman ang balita. Patay na si Yaya Victoria at wala na rin ang kambal kong mga anak. Nasunog ang bahay ni Lola kasama nito. Paano na yan? Hindi ako makakauwi. Patungo na ako sa California. Umiiyak kong tugon nang makausap ko si Linda, ang kapitbahay namin. Ramdam kong pagsaksak ng kutsilyo sa dibdib ko. Tila sinasakal naman ako sa leeg dahil doon. Tuluyan ang bumagsak ang katawan ko sa sahig. Hindi ko lubos akalain na mawawalan ako ng anak. Para akong mababaliw. Isang matandang investor ng Victoria's Secret ang lumapit sa akin. Iha, ayos ka lang ba? Hindi ako makapagsalita. Para akong napipi. Sobrang sakit talaga ng dibdib ko. Parang gusto ko na lang rin mamatay. Wala akong kwentang ina. Sa wakas ay may lumabas sa boses sa labi ko. Tiningnan ako ng matandang investor. Carmina? Natigilan ako nang banggitin nito ang pangalan ni Mama. Po, hindi po ako si Carmina. Angeline pong pangalan ko. Kapangalan po ni Mamang nabanggit po ninyo. Ilang taon ka na ba, Iha? 29 na po ako. Sino po kayo? Taka kong tanong. Doon ko mas naaninag ang mukha nito, may itsura ito. Ako si Charles Faven, ang manager ng Victoria's Secret. Talaga po? Nakakahiya naman. Nakita niyo pa ako mag-breakdown. Yumuko ako. Ano bang nangyari at nagkakaganyan ka? Concern itong tanong. Nagkausap kami at kinuwento ko ang nangyari. Agad naman siyang nag-utos sa mga tauhan para tulungan ako. Maraming salamat po. After 3 days, I will visit you.
para ibalitang nalalaman ko tungkol sa mga anak mo. Aniya saka nagpaalam sa akin. Nangihina kong inayos ang sarili. Sinama kami ng manager ko sa California para doon gawin ang ibang photoshoot. Taga roon rin si Charles kaya walang problema. Naging abala ko sa trabaho kahit na sobrang gulong-gulo ng isip ko. Gusto kong mag-breakdown pero hindi ko ginawa kaya kailangan ko magtrabaho. Gusto ko na rin magpakamatay pero hindi ko tinuloy dahil nandito na ako. Konsensya ako ng todo. Kaya naman makalipas ang 3 araw, hindi na ako nakapaghintay. Ako na nagtungo kay Sir Charles. Pasensya ka na, Angeline. Wala pa rin akong balita sa mga anak mo. Pero tutulungan kita sa career mo. Masaya sana akong tungkol sa mga batang tulong nito. Pero wala pa ring balita. Nanlumo ako bigla. Hala, paano na? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pasensya ka na talaga, Angeline. Walang nakakalam kung nasaan sila. Halos ipalughog ko ng buong Batangas para mahanap ang kambal. Pero walang makapagturo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako titigil at abutin ng taon. Imposibleng masunog ang mga bata. Malakas ang kutob ko na buhay sila. Pampalubag loob ni Sir Charles. Pero pakiramdam ko, hindi. Wala na talaga sila. Kaya tuloy na ako nag-breakdown. Na-confine ako sa ospital dahil sa stress at pagdadalamahati. Hindi naman ako pinarsa ng kumpanya. 1 linggo lang, pinalabas na ako at nag-undergo ng mind therapy. Tinulungan ako ni Sir Charles para sumikat at maging mas malaki ang talent fee kaya bigla ako nakaipon. Saka yumaman makalipas ang ilang taong pagmomodelo. Namayagbag ang pangalan ko sa industriya ng showbiz, modeling at business. Pero hindi ako masaya. Hanggang sa lumipas ang 4 na taon, nagpa siya ako magpahinga at umuwi ng Pinas. Sir, gusto kong umuwi ng Pinas. Ayoko na muna mag-model. Kapag may kailangan po akong pirmahan, papuntahin niyo na lang po roon sa Eliezer. Lumapit ako kay Sir Charles na no'y abala sa pagbabasa ng dyaryo. O sige, Angeline. Basta mag-iingat ka roon. Kapag may kailangan ka, call me. I have a private villa in the Philippines. You can stay there. Sir, mag-ingat ka rito ah. Sana huwag niyo akong biguin. Dala na ako sa pag-alis-alis ko. Kaya lang ngayon, gusto kong hanapin ang mga anak ko. Gusto kong mag-heal kung sakali mang wala na talaga sila. Malungkot akong tumingin sa labas ng mansyon ni Sir Charles sa California. Para ko na tong ama at anak na rin ang turing nito sa akin. Halos ilang taon ako nagtiis rito. Kahit na matagal na akong umalis ng bansa, naroon pa rin ang matinding kalungkutan. Oo, Angeline. Matagal pa ako mawawala. Tumawa ito kaya gumaan ang pakiramdam ko. Sa nakalipas na ilang taon, inalagaan ko mabuti si Sir Charles na parang tatay ko na. Parang hindi siya magiging sakitin, kaya panatag ang loob ko. Nagpaalam na ako kay Sir at naghanda na para sa pag-uwi ko ng Pinas bukas. Mabilis ako nakatulog sa sobrang pagod. Naramdam ko ang bigat ng katawan ko. Pumikit ako at bigla akong napamulat nang may marinig akong boses. Mommy? Mom! Halos magkasunod na tawag ng 2 batang lalaki sa akin. Napalingon ako nang makita ko si Lucio at Leon. Mga anak! Halos mabasag ang boses ko roon nang takbuhin ko ang distansya naming 3. Sunod-sunod naging pagbagsak ng luha ko. Nasa loob kami ng bahay ni Lola. Maayos na ulit ito. Mommy, miss ka na kita. Malungkot ang mukhang sabi ni Leon. Ako rin po, Mom. Ang tagal niyo pong nawala. Buti bumalik na po kayo. Hirap po pala nang walang mama. Tumawang batang si Lucio. Naiyak ako lalo nang makita ko ang lungkot sa mga mata nito. Ang mga kamay niya hindi mapakali. Mommy, bakit niyo po kami iniwan? Hindi niyo po ba kami mahal? Nagsimula nang umiyak si Leon kaya parang pinipigan na naman ang puso ko sa sakit. Hindi ko mapigil ang yakapin ito habang umiiyak. Hindi anak. Umalis ako para sa inyo. Para maisama ko kayo. Patawad. Mahal na mahal ko kayo ni Lucio. Patawarin niyo si Mommy. Mom, bakit hindi ka agad bumalik? Bakit nang malaman mo na wala ni si Yaya, hindi niyo kami binalikan? Bakit hindi niyo sinabi kina Lola kanina? Bakit hinayaan niyo lang po kami? Puno ng hinanakit na tanong ni Lucio. Mommy, akala ko ba para sa amin kaya kayo umalis?
Bakit hindi kayo agad umuwi? Bakit pinili niyo po ang career niyo kaysa alagaan po kami? Hindi po ba? May negosyo ka naman po dito. Para akong sinaksak sa puso sa bawat salitang binibitaw nila. Dahil kasalanan ko nga, hindi ako agad umuwi, hindi ko sila agad hinanap. Patawarin niyo ako. Hindi ko kasi pwedeng i-break ang kontrata eh. Maaari akong makulong pag di ako nakabayad sa penalty. 5 taon ako roon. Tinapos ko lang ang kontrata ko ngayon. Kaya nakauwi na ako. Babawi si mommy ha. Hindi na. Paano ka babawi, mommy? Ngayon pa? Ngayon pang wala na kami. Biglang lumayo si Leon at Lucio. Kinabahan ako bigla. Hindi! Anak! Sigaw ko nang bigla silang nawala na parang bula. Tinaas ko pang kamay ko para abutin sila, pero biglang dumilim ang paligid. Halos magwala ako roon. Lucio! Leon! Mga anak ko! Paulit-ulit kong sigaw, pero wala akong makita. Hanggang sa bigla akong maalimpungatan sa tunog ng bintana. Napabangon ako nang wala sa oras. Umaga na pala. Inis kong nailamos ang kamay ko sa mukha ko. Saka ako bumangon para mag-asikaso. Wala akong ganang kumain. Nang makaligot makapagbihis, dumiretso na ako sa airport. Habang nasa biyahe, naramdam ko ang kaba. Hindi ako natulog sa eroplano. Kumain na lang ako nang makaramdam ng gutom. Nang matapos kumain, sakto namang maglalanding ng eroplano. Kaya naghanda na kami makalipas ng ilang minuto para sa pagbaba. Umaasa pa rin ako na makikita ko kayo. Kaya sana Lord, bigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataong maging nanay sa kanila. Taimtim ako nagdasal bago bumaba. Nag-check out lang ako at pumara na ng taxi patungo sa villa ni Sir Charles. Sinalubong naman ako ng mga gwardiya at katulong na naroon. Dumiretso ako sa kwartong nila ni Sir Charles para sa akin. Inutusan ko na rin ang mga katulong na sila nang mag-ayos ng gamit ko dahil magpapahinga muna ako. Ngayon ko na napagtanto na napakabigat pala sa pakiramdam na buhay ako pero hindi ako masaya. Kaya naman imbis na magpahinga, nagpa siya ako magtungo na sa Batangas para hanapin ang mga anak ko. Baka sakaling buhay pa sila. Lord, pangako, pag nakita ko sila, ayusin ko na. Hindi na ako aalis sa tabi nila. Hindi ko na sila iiwanan. Umiyak ako nagdasal ng ama namin, Aba Ginong Maria at Apostles Creed. Dinrive ko ang kotse ni Sir Charles patungo sa Batangas at habang nasa biyahe papunta sa Lemery, may nadaanan akong 2 bata. Kambal rin sila, kaya naalala kong kambal kong anak. Huminto ako para kausapin ng 2 na batang pulubi. Hello po. Palimos po kami ni Casper. Gutom na po kami. 1 linggo na po kaming hindi kumakain eh. Nakulong na po kasi yung umampun sa amin na matanda. Bakit nakulong? At saka, anong pangalan mo? Siya ba si Casper? Kinarga ko ang bata. Lurkan po ang pangalan ko. Tama po. Casper nga po ang pangalan ng kakambal ko. Napakadungis ng 2 bata, kaya naawa ako. Wala ba kayong magulang? Wala po eh. Hindi po namin alam kung nasan. Nasagip lang daw po kami ni Tatang Joniel nung sa 2 manunupot ng bata po. Kaya lang nakulong po ngayon si Tatang dahil napagbintangang nagnakaw sa tindahan ni Aling Maring. Luminga ako sa paligid at nagtanong kung kilala nila ang kambal. May mga nakapagsabing alaga ito ng matandang ikinulong sa istasyon ng pulis gaya ng sinabi ng 2. Gusto niyo bang ako na lang maging mommy ninyo? Wala kasi yung mga anak ko eh. Hindi ko alam kung buhay pa sila o ano. Talaga po? Pero, pwede po bang makiusap? Isusuot niyo mukha kayong mayaman eh. Maari po ba kaming humingi ng tulong para mapalaya si Tatang? Aniya sa mababang boses. Naawa ako at nakwitan kalurkan kaya pumayag ako. Sige, pagkatapos noon, sa akin kayo sasama ha. Akong bahala sa inyo. Ituturing ko kayong tunay kong anak. Ngumiti sila ni Casper kaya naalala ko si Lincoln, ang ex ko. Kumusta na kaya siya? Opo. Mabilis sa sagot ni Lorcan. Payag po kami. Segunda naman ni Casper kaya napangiti ako. Pinasakay ko sila sa kotse ko at sinama silang 2. Dumiretso kami sa munisipyo para kausapin ang DSWD about sa mga bata na gusto kong ampunin. Nakasundo ko naman sila at dumaan sa legal na proseso. Pero bago yun,
Kinailangan ko munang makausap si tatang kung papayag ito. Lumabas kami roon at niyakag ko munang mga bata kumain. Kakain muna tayo ha, bago tayo dumiretso doon. Tumango ang dalawang bata. Maraming salamat po. Ano pong pangalan po ninyo? Angeline ang pangalan ko. Tawagin niyo akong Mama Angeline o Mama lang. Nakangiti kong tugon. Kung kasama ko lang sana ang dalawa, baka kasing laki rin nila. Sige po, Mama. Ang sarap po pala sa pakiramdam kapag may tinatawag na Mama, no? Sagot ni Casper. Niluha ako kaya inilis ko yung gamit ng kamay. Mabuti na lang po inampun niyo po kami. Sobrang hirap po ng dinadanas namin eh. Wala po kaming makain minsan. Minsan po, nanghihingi kami ng tirang kanin kahit walang ulam. Yung tubig na iniinom namin galing sa ininuman ng iba. At yung iba, tubig gripo. Pagsusumbong ni Lurkan, nadurog ang puso ko sa narinig. May anak ako eh. Kambal rin. Iniwan ko sa yaya nila. Kaya lang, namatay yung yaya nila sa sunog. Hindi ko alam kung buhay pa ba ang mga anak ko o ano. Gusto kong bumawi. Kaya nang makita ko kayo, naalala ko sila. Namimiss ko na sila. Malungkot akong huminto sa harap ng fast food. Bumaba kaming tatlo nang makita kong may tiyanggian sa gilid. Oh, wait lang. Bibili tayo ng damit ha? Saka yung mga suot nyo, sobrang dumi. Pasok ng si mama sa convenience store. Bibili ako ng alcohol at bulak pati ng wipes. Kailangang matuto na kayo ng proper hygiene. Tumango ang dalawa. Masaya akong nasagip ko sila. Gusto kong tulungan ng kambal para makausad sila. Kahit pa makita ko ang mga tunay kong anak, handa kong ituring pa rin silang anak ko. Bumili ako ng mga kailangang bilhin saka mga vitamins para sa dalawa. Kinumpleto ko ng mga kailangan ultimo tempra at iba pa. Paglabas ko, sumama sila sa akin sa loob ng kotse. Pinunasan kong 2 wipes at pinag-alkohol ko ang mga kamay. Dito lang kayo. Bibili ko kayo ng damit. Ilang taon na ba kayo? 5 na po. Sagot ni Casper. Tumango ako. Saka ako lumabas para bumili ng 5 pares ng damit at mga pangbatang brief. Isasama ko na lang sila sa mall bukas. Matapos kong bayaran ang nabili ko, bumalik ako sa dalawa at pinagbihi sila. Saka kami lumabas at tumiretso sa loob ng Jollibee. Halos magningning ang mga mata nila roon. Wow! Ngayon na ako nakapasok rito. Nakakaingit yung mga batang may kasamang magulang na pumapasok rito eh. Huwag kang mag-alala. Dadala sa natin ng pagpunta sa ganito. Ngayon na may mama na kayo, lahat ang gusto niya ibibigay ko. Mga bagay na hindi ko kayang ibigay sa sarili kong anak dahil wala na sila. Salamat po, Mama. Spaghetti po akin na sa kakain at fried chicken. Masayang sabi ni Lurkan. Ganun na rin ang sinabi ni Casper, kaya umorder na ako ng pagkain namin. For family budget meal lang binili ko. Para mabusog sila, may mga dessert rin yun. Naupo kami sa malapit na lamesa at naghintay sa order. Makalipas ang ilang minuto, nananambik naman silang kumain ng ilapag ng order namin. Wow! Ang sarap naman! Shh, Casper! Ang ingay mo naman, kambal! Saway ni Lurkan. Tumahimik naman si Casper. Natawa ko sa mga ito. Ayos lang yan. Sige na, kumain na tayo. Pinaghugas ko muna sila ng kamay bago kami bumalik sa lamesa. Ganadong kumain ng 2 bata hanggang sa naubos nilang pagkain. Nabusog kayo? Opo, Mama. Salamat po. Mabilis sa sagot ni Lurkan. Naalala ko si Lincoln sa kanya. Ang mga mata nito medyo hawig eh. Busog na busog. Maraming salamat po, Mama. Sabi ni Lurkan. Tila may humaplos sa puso ko roon. Kung narito lang sana ang mga anak ko, magagawa ko na silang ispoilin. Mabuti naman kung ganon. Bukas, dadalhin ko kayo sa SM Batangas para igala. Sa ngayon, pupunta muna tayo sa bahay ni Lola. Seryoso kong humawak sa kamay nila at naglakad na kami palabas. Sumakay kami sa kotse ko at dumiretso sa Lemery para puntahan ang bahay ni Lola. Naabutan namin giba na yun. Nadurog ang puso ko nang makita ang tipak na bato. Bakit sira na to? Nasunog lang naman ang ibang parte pero gawa pa rin to sa bato. Saad ko, may lumapit na taga roon at sinabi na pinag-iba na raw ng anak ng matandang Felicidad. Pangalan niya ni Lola. Nalungkot ako sa narinig. Bakit ganun?
Hinawakan ni Lorcan ng kamay ko at may tinuro. Ano yun? Sa dulong bahagi po ng street na to, naroon po ang bahay ni Tatang. Doon po kami tumira sa loob ng 4 na taon. Si Tatang pong nag-alaga sa amin. Sabaw ng pinakalulang bigas ang ginatas niya sa amin para lang kaming dalaw po ni Casper. May konting asukal lang yun. Kapag nakakapangalakal siya sa mga bote at bakal po, nakakabili si Tatang ng gatas namin ni Casper. Laki kami sa Aam at Burr Brand. Dinala na rin po kami sa center ng barangay para sa kumpletong bakuna. Dumiretso kami sa barangay para kunin ang records ng 2 bata. Ililipat ko sila sa private. Tinawagan ko naman ang kausap kong DSWD staff para samahan kami. Sumama ito sa amin. Saka kami dumiretso sa istasyon ng pulis. Ginawa ko ang lahat para mapalabas si Tatang. Kinausap ko ito tungkol sa 2 bata. Pumayag naman ng matanda na akong mag-alaga sa mga ito. Kaya nagkaroon kami ng kasulatan na pinaako na ito sa akin ng pag-aalaga. Nagbigay na rin ako ng pera para makapagsimula ang matanda. Dalawan niyo na lang po sila sa villa. Ito po ang numero ko at lokasyon. Binigay ko ang calling card ko kay Tatang. Tatang, paalam po. Maraming salamat po sa pagkup niyo po sa amin. Mahal po namin kayo. Tatang, mag-iingat ka po palagi. Dalawan niyo po kami ha. Baka po mabisi si Mami. Sabi naman ni Casper. Yumakap ang 2 bata sa matanda. Niyayakag ko kasi itong sumama sa akin pero sabi niya hindi na. Mahalaga, kasama na ako ng kambal. Nalaman kong napulot lang ni Tatang ang 2 sa tabing kalsada noon. May sunog raw sa lugar namin at may mga manunupot pang nais isa kayang kambal. Pinabugbog niya raw ang mga ito sa taong bayan. Tara na Tatang, maraming salamat po. Ngumiti ang matanda at nagpasalamat na rin sa akin. Wala na raw utang na loob ang kambal dahil tinulungan ko siya. Silang nagdala sa akin para mapiansahan siya sa kasalanang hindi niya ginawa. Samantala, makalipas ang ilang minuto, nagpa siya na akong iuwi na ang kambal. Nagtanong-tanong pa rin naman ako pero wala talagang nakakita sa mga anak ko. Hanggang sa nawala na ako ng pag-asa. Dumiretso na kami sa villa ni Sir Charles sa Magallanes. Pasok na kayo sa loob. Makalipas ang ilang oras sa biyahe, nakauwi na rin kami. Pinadiretso ko ng kambal sa kusina para makakain na kami ng hapunan. Grabe, ang laki pala ng bahay mo, Mama. Natutuwang puri ni Casper. Hindi ko bahay to, sa lolo ninyo. Magpapagawa pa lang ako sa sarili kong bahay kapag nakita ko ng kambal kong anak. Mama, dito pa rin po ba kami kapag nakita niyo na sila? Oo naman, Lorcan. Anak ko na kayo eh. Sabay kaming kumain at muli na naman silang namangha sa pagkain. Napangiti na lang ako sa pagiging bibo ng 2. Kasama ko kayo sa kwarto ha. Saka na kayo magpapalit kapag medyo malaki na kayo. Hindi ko kasi makatabi yung kambal kong anak eh. 1 taon sila nang umalis ako. Bakit po ba kayo umalis? Umalis ako para mag-model. Mahirap lang kasi ako noon eh. Mag-isa ko silang binuhay 2. Hindi alam ng mga magulang ko na buntis ako sa kanila. Kaya ayun, nag-abroad ako dahil nabigyan ng magandang offer. Bala ko silang pasunurin kasama si Yaya Victoria. Kaso, yun nga, nasunog yung bahay na pinuntahan natin kanina. Yaya Victoria? Oo, bakit? Para pong pamilyar. Baka kasi nakita niyo na noon. Nagkibit balikat na lang si Lorcan. Bigla naman akong kinabahan dahil habang tumatagal, nakakahawig sila ni Lincoln. Pero alam ko namang malabo. Sabi ni Tatang, maraming batang nawawala noon dahil sa manunupot. Sana lang hindi na biktima ng mga yun ng mga anak ko. Uso talaga noon ang child trafficking. Nang matapos kaming kumain, pinaligo ko muna sila sa banyo. Hinayaan ko na silang maligo ng sila lang, saka ko inabutan ng tuwalya at pangtulog. Nang matapos silang maligo, pinulbuhan ko sila at nilagyan ng lotion. Ang bango ko na. Hindi na ako amoy araw at amoy pawis. Natutuwang sabi ni Casper. Ako rin. Thank you, Mama. Masiglang saad ni Lorcan, sabay halik sa pisngi ko. Natuwa naman ako roon, kaya niyakap ko sila. Simula ngayon, hindi na kayo mapapabayaan. Mapapagkain, damit, tirahan, at anumang kailangan ninyo. Next year, papapasukin ko na kayo sa school. Natuwa ang mga ito sa narinig, kaya niyakap ako lalo.
Walang pagsigla ng say sa puso ko sa yakap ng mga ito. Nakatulog naman kami agad makalipas ang ilang minuto. Nagising na lang ako sa sinag ng araw mula sa labas. Iniwanan ko munang kambal para makapag-asikaso ako ng sarili. Nauna na ako maligo sa dalawa at nakipag-ugnayan kay Sergio. Nais kong ipahanap ulit ang kambal kong anak. Maya-maya pa, narinig ko ang boses ni Casper at Lorcan. Mama, akala namin kung saan ka nagpunta. Andito ka lang pala. Sabay yakap ni Casper sa akin. Kumalong naman si Lorcan. Mama, sa sunod po, gisingin na rin po kami ha. Natatakot kaming mawalan ulit ng mama eh. Hindi ako mawawala. Anak ko na kayo. Hindi ko kayo iiwanan. Naluha ako kaya inalis ko yun agad. Nahahabag na naman ako. Namimiss ko na rin ang mga anak ko. Kakaibang tibok ng pusong nararamdaman ko sa mga bata. Marahil dahil sa namimiss ko na rin sila Lucio at Leon. Talaga po? Oo, hindi ako mawawala. Sama-sama tayo habang buhay. Yumakap sila lalo. Niyakag ko naman silang kumain. Sinabihan ko na rin silang maligo pagkatapos namin kumain. Kalaunan, nagpunta kami ng SM Batangas at nakausap ako kay Sergio roon. Pinahanap ko si Linda at nalaman kong nasa probinsya na nga ito sa Bicol. Ayon sa kanya, may mga nangunguha talaga ng bata noon. Kaya walang nakakaalam kung ligtas bang mga anak ko. Mama, ayos ka lang po. Hindi eh. Nababahala ako. Baka hindi ko na sila makita. Sino po ba yung lalaking kausap niyo kanina? Inaway niya po ba kayo? Hindi. Detective yun anak. Pinapahanap ko yung kambal kong anak. Seryoso kong paliwanag. Namangha ito. Niyakag ko naman sila sa branded store para bumili ng mga damit, sapatos at tsinelas na kailangan nila. Lahat ng kailangan binilhin ko na. Ang dami mama, baka di na madala. Nakangiwing sabi ni Casper. Natawa ko roon. Kaya niyakag ko silang dalhin namin ang mga napamili sa kotse para makabalik kami sa loob. Paghatid namin, bumalik kami para kumain dahil tanghalian na. Wow! Maglalaro po ba kami ni Casper niyan mama? Tuwang-tuwang mukhang tanong ni Lorcan. Tumango ako. Oo, mamaya pagpa-uwi na tayo, bibili si mama ng pizza at ng mga laruan. Sa ngayon, mag-enjoy muna kayo sa playground. Nakangiti akong humarap sa dalawa. Nagbayad ako sa ticket nila at naglaro ang mga ito sa loob. Kinuhanan ko naman sila ng mga larawan. Pagod ako mama. Natatawang reklamo ni Casper. Napailing na lang ako habang nakangiti. Nako, bawal mapagod. Laro ka lang. Sigaw ko. Tumango ito at nagpadaos-dos doon. Tuloy na nga nag-enjoy ang dalawa kaya napagod sila ng todo. Bumili muna kami ng mga laruan nila bago ako bumili ng pizza. Bawi na lang tayo sa sunod ha. Paggabi na kasi, babiyahe pa tayo. Opo mama, maraming salamat po dinala niyo po kami rito. Tapos sobrang dami na namin gamit ni Casper. Walang anuman anak. Nakangiti ko siyang hinalikan sa noo. Umalis na kami roon at bumiyahe sakay ng kotse ko pa uwi. Lumipas naman ang mga araw, linggo at buwan na naging malapit kaming tatlo sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, nagulat ako sa lalaking sumugod sa villa ni Sir Charles. Lincoln? Oo, ako nga. Nasaan ang mga anak natin, Angeline? Kumabog ng malakas ang dibdib ko nang marinig ang tanong na yun ni Lincoln. Paano mo nalaman? Matagal kitang pinahanap dahil basta ka nalang umalis sa rest house ko noon. Angeline, ang sama mo. Hindi mo lang ko basta iniwan at tinalikuran. Pinagkait mo rin sa akin na makilala ko mga anak natin. Anak ko pa rin sila. Baka sa mukha ni Lincoln ang matinding galit sa akin. Tila nanlamig ako bigla. Bakit? Kung hindi ka nawala ng ilang linggo noon, kung sana binisita mo ako, di sana tayo pa rin. Sana kasama natin sila. Sana hindi sila nawala. Hindi ko alam kung bakit sinisisi ko siya, pero ayokong ako lang yung mali. Oh, Angeline, bakit hindi ka nagtiwala sa akin? Bakit hindi mo ko hinintay? Bahala kitang surprisahin nun eh. Kaya pauwi na ako sa anak, kinabukasan ng bigla mo kong hiniwalayan. Umuwi pa rin ako para sa'yo. Pero wala ka na. Umalis ka na. Halos mabaliw ako noon. Pinahanap kita, pero wala. Hindi na kita mahanap. Hanggang sa nalaman ko na nagkaanak tayo. Nasa na sila?
At anong nawawala? Halos mabasag ang boses ni Lincoln habang nakatitig sa akin. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha ko. Pakiramdam ko, wala akong kwentang nanay. Pero masisisi niyo ba ako? Gusto ko lang masuportahan ang mga anak ko bilang nanay. Kaya imbis na isama sila na walang kasiguraduhan kung ayos ang trabaho roon, iniwanan ko muna sila sa taong mapagkakatiwalaan ko. Hindi nga ninakaw, hindi pinagmalupitan ng masaklap, namatay naman si Yaya Victoria. Wala na sila. Hindi ko alam kung buhay pa sila o ano. Nag-abroad ako, Lincoln. Natanggap ako bilang Victoria's Secret model. Iniwanan ko sila kay Yaya Victoria. Bala ko silang pasunurin kapag naging maayos ang trabaho ko roon. Pero nang makaisang buwan ako, isang trahedyang nakapagpaguho ng mundo ko. Nasunog raw ang bahay ni Lola. Namatay si Yaya Victoria. Walang nakakaalam kung ligtas ang kambal kong anak. Sunod-sunod ang pagbagsak ng luha ko. Ramdam kong matinding kalungkutan na bumalot sa buo kong katawan. Ano? Parang nabibingi ako. Bumagsak ang mga luha sa mga mata ni Lincoln. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang umiyak. Bigla niyang sinuntok ng dibdib sa galit. Sorry. Kung sana lang hinanap kita. Kahit ako mismong maghanap sa iyo. Hindi sana nangyari yun. Pero, ang mga anak natin. Umiiyak kong niyakap ito pabalik. Papa? Napalingon si Lincoln nang marinig ang boses ni Lucran. Pa? Tawag naman ni Casper. Napansin kong natigilan si Lincoln. Sino sila? Bakit kamukha kong darong batang to nung kabataan ko? Hindi ko na narinig ang iba niya pang sinasabi dahil lumapit siya sa dalawa at niyakap ang mga ito. Mga ambon ko sila. Nakita nila ako noon at tumamali mo sa akin. Naalala ko ang mga anak natin. Kasing edad na sa anay nila. Sila Lorcan at Casper. Wala po kaming papa. Ikaw na lang po. Nakangiting sabi ni Casper. Mabilis na tumango si Lincoln. Sure, no problem. Tugon ni Lincoln sa masayang boses. Lincoln ang pangalan niya. Ex ko. Papa nila Lucio at Leon. Ang kambal kong anak na nawawala. Tumango ang kambal. Di ko muna tinaboy si Lincoln at hinayaan itong makipaglaro sa kambal. Nagpahinga na lang muna ako sa kwarto. Nangihina at nalulungkot naman kasi ako. Muli kong naalala ang mga anak kong nawala sa akin hanggang sa napahagulhol ako ng iyak. Angeline? Rinig kong tawag ni Lincoln. Oh, Lincoln, uuwi ka na? Ingat. Pinapaalis mo na ba ako agad? Hindi. Baka lang kasi hinahanap ka na ng asawa mo o girlfriend mo. Wala ako nun. Ano ka ba? Simula nang maging tayo, hindi na ako humanap ng iba. Baka ikaw. Masungit na tugon nito. Naramdaman ko namang lumundo ang kama kaya bigla akong kinabahan. Wala. Nag-focus ako sa trabaho para sa mga anak ko. Kaya lang nawala sila sa akin. Ilang taon ko nang hinahanap at ilang taon na rin akong inuusig ng konsensya ko. Halos gabi-gabi hindi ako makatulog. Iniisip na sana makita ko na sila. Na sana buhay pa sila. Na sana hindi na lang ako umalis. Kasalanan ko rin. Naghangad ako ng higit. Higit na magandang buhay para sa aming mag-iina. Hanggang sa nawala sila. Kinagat kong ibaba kong labi para pigilin ang pagkawala ng nakakarinding boses sa bibig ko kapag umiiyak. Naramdaman ko na lang na yumakap siya sa akin. Nakaramdam ako ng kakaiwang bilis ng tibok ng puso ko roon. Tama na. Huwag mo nang sisihin at pahirapan ang sarili mo, Angeline. Hahanapin natin sila. Hindi ako titigil. Hindi ka na mag-isa. Kusang tumigil ang pag-iyak ko dahil sa narinig. Gaya ng dati, nagagawa ko nitong pakalmahin. Talaga ah? Oo. Kaya huwag ka nang umiyak. Siya nga pala. Ikaw palang tinuring na anak ni Sir Faven. Ang yaman mo naman pala eh. Nababahala ka pa noon. Kilala mo ang manager ng Victoria's Secret? Oo. Siya ang kasosyo nila na tumulong sa akin para maayos ang problema. Nanakawan kasi ang kumpanya noon eh dahil sa nagkasakit si Papa. Nagposit ang department head ng accounting office ng malaking halaga. Si Mr. Faven ang nag-sponsor para makabawi kami. Kaya malaking utang na loob ko sa kanya. Sa sobrang daldal nga niya, nabanggit ka niya. At doon ko nalaman na nakauwi ka na. Saka nalaman kong may anak ka. Pero hindi ko na narinig na nawawala. Naniniwala rin pala si Lincoln
na nawawala lang ang kambal na anak namin. Kaya pala, nagtaka ako bakit ka nandito. Natawa ako. Natigilan ito roon. Sakto namang pumasok sila Casper at Lorcan. Mama, matutulog na po kami. O sige. Nagpaalam naman si Lincoln kaya hinatid ko ito palabas ng bahay. Sumakay na siya ng kotse niya at umalis. Nagpahinga na rin ako sa kwarto ko. Simula noon, madalas bumisita si Lincoln sa bahay. Napakarami nitong mga dalang pagkain, laruan, at kung ano-ano pa. Andito ka na naman. Bakit? Ayaw mo bang rito ako? Hindi naman. Baka lang kasi nakakaabala na kami sa'yo. Hindi Hindi pa kayo naging abala. Lalo ka na. Nagtatampo ka ba rin ba sa akin hanggang ngayon? Hindi. Bahala ka nga. Umalis ako roon para iwasan ang tanong niya sa akin. Nakipaglaro naman siya kina Lorcan. Napansin ko lang na sobrang niyang spoil ng kambal. Madalas niya ring hiramin ang mga ito para igala. Wala namang problema sa akin kaya hinayaan ko. Gusto nga niya akong isama pero umaayaw ako. Natatakot akong baka bumalik ang feelings ko kahit hindi naman yata yun nawala. Hey, anong ginagawa mo dyan? Naggulat ako kay Lincoln kaya muntikan na ako mahulog sa upuan. Umakyat kasi ako doon para abutin ang wine sa cellar. Kinabahan ako dahil baka sa sahig ako bumagsak nang mabilis akong nasalo ni Lincoln. Isla, hindi ko na naitulang sasabihin ko nang tumama ang labi ko sa labi niya. Nanlaki ang mga mata ko roon para ito rin nabigla. Sorry. Aniya, saka mabilis akong binaba. Umayos naman ako ng tindig. Halos mabingi naman ako sa sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Ayos lang, hindi naman sadya. Ano bang kukunin mo rito? Whiskey. Bakit? Baka malasing ka. Kaya nga ako iinom para malasing ako. Don't drink too much. It's bad for your health. I didn't allow you to drink before. Now you want whiskey? That's before. Alam mo naman ang tindi ng pinagdaanan ko. I suffer from a postpartum depression. I even undergo a mind therapy. Seryoso kong tugon. Natigilan si Lincoln at maluwag na binigay sa akin ng whiskey. Nagsalin ako noon sa wine glass at binigyan ko siya. Muli ako nagsalin para sa akin. Nagkaroon ka ba ng iba nang maghiwalay tayo? Natigilan ako sa sunod na pag-inom nang magsalita ito. Hindi. Masyado kong mahal ang mga anak ko. Ayoko mapahamak sila kapag nagkaroon ako ng boyfriend. Wala akong tiwala sa mga second dad. Tama yan. Hindi rin naman ako papayag na may tatawaging papa bukod sa akin ng mga anak ko. Bumilis na naman ang tibok ng puso ko sa sinabi niya ni Lincoln. Hindi ako sumagot at nagpatuloy sa pag-inom. Hey, masobrahan ka. Alam mo, gusto kong magalit sa'yo. Kasi sobrang tagal mong walang paramdam noon. Sasabihin ko na sana sa'yo na magkakababy na tayo. Pero hinayaan mo akong malamig. Pakiramdam ko kasi hindi na ako mahalaga. Kaya umalis na lang ako. Sorry. Nagkaproblema lang tagang kumpanya noon. Kaya nga ba sinabi ko na sumama ka na lang sa akin eh. Ayaw mo naman. Pareho lang tayong mali. Nagkamali. Kapag ayos ang lahat, bumawi na lang. Aniya, saka hinaplos ang pisngi ko. Ang laki na ng pinayat mo. Yeah, you look so sexy and beautiful. Pero hindi ganyan ang Angeline na kilala ko. Tama ka. Nag-iba ako. Hinubog ng panahon at problema. Mabuti nga, nakikita mo pa ako ngayon eh. Hindi mo alam kung gaano ko gusto tapusin ang buhay ko nang mawala sa akin ng mga bata. Sobrang mahal na mahal ko sila Lucio at Leon. Tinupad mo palang pangako natin na yun ang ipapangalan sa dalawa? Oo, apelido mo pa rin ang gamit nila. Sorry kung hindi ko na sinabi. Ayos lang. Mabuti naman at hindi apelido mo. Ako pa rin naman ang ama, kaya kalma. Siyempre, ayoko namang ipabago pa yon. Wala na ngang pera. Angeline, what if pormahan kita ulit? Papayag ka ba? Hindi ko alam. Hindi na tayo bata, Lincoln. Alam ko. Kaya nga ayokong sayangan mo pang oras. Bahala na. Kapag tumibik ulit ang puso ko sa'yo. Dahan-dahang lumapit si Lincoln at sinila ko ng mainit na halik. Nung unay nanlalaban pa ako hanggang sa tuloy na rin akong bumigay. Ramdam kong mabilis na tibok ng puso ko roon. Napahawak ako sa batok ni Lincoln sa sobrang dala ko sa halik nito. Habang tumatagal, mas lumalalim ang halikan naming dalawa.
Kinarga ko ni Lincoln at dinala sa kwarto ko. Sinara nito ang pintuan at nilock. Mabilis na nahubad dito ang kanyang damit, pati na rin ang akin. Nakaramdam ako ng hiya pero nawala yun ang sunggaban ni Lincoln ng malusogong dibdib gamit ang kanyang labi. Sumipsip at minasahe nito ang magkaiba kong dibdib. Halos mag-init ako roon. Stop! Baka eto lang habol mo sa akin ha? Hindi. Mahal pa rin naman kita eh. Hindi yun nagbago. Kaya sobrang tagal ng panahon tayo nagkalayo. Nanatili pa rin tapat ang puso ko. Muli akong kinilig kaya siniil ko siya lalo ng halik. Ako rin, hanggang ngayon, ikaw pa rin ang gusto kong makasama habang buhay. Hindi na kita pakakawalan pa. Habang buhay ka na sa akin. Ayoko lang maulit yung noon. Dito na lang ako sa tabi mo. Hindi na aalis. Dapat lang, huwag mong sayangin ang second chance sa bibigay ko. Oo naman. Ayoko lang malay sa'yo. Saka ako nito hinalikan sa labi pababa sa leeg hanggang sumabot ang aking dibdib. Pinagsawa muna ni Lincoln ang labi roon hanggang sa mababa iyon sa pagitan ng hita ko. Walang alinlangang nilalaw ng labi at dila ni Lincoln ang pagkababae ko. Hanggang sa manginig ako sa sarap. Agad niyang pinasisyon ng nag-uumigting ng pagkalalaki nito. Dahan-dahan lang muna ah. Kabado kong paalala. Tumango ito at walang alinlangang pinasok ang kanyang pagkalalaki. Halos mapapikit ako sa kirot dahil matagal ako nabakante. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang mainit na pakiramdam sa loob ng katawan ko dahil sa kanya. Mabagal itong gumalaw sa ibabaw ko hanggang sa bumilis yun at sinagad-sagad ni Lincoln. Halos mabaliw ako sa kakaibang sarap na dulot noon. Habang tumatagal, mas lalo akong nahihibang hanggang sa naramdaman ko nilang panginginig ng katawan ko sa sarap. Angeline, what if magpakasal na lang tayo? Pakasal na tayo? Nababaliw ka na. Kasal? Nagmamadali ka? Oo. Gusto na kitang tawaging asawa ko. Loko, paghandaan na muna natin bago mag-alok. Kainis ka. Para ka lang nagtatanong sa bata eh. Sinimangutan ko siya roon. Muli ako nitong binaya ng mabilis at malakas kaya napalingi ako sa sarap noon. Mabuti na lang at walang nakakarinig sa amin. Paulit-ulit akong inang kinilinkan na nagustuhan ko naman. Hanggang sa naramdaman ko na lang na pinununo naman ito ang loob ko ng sarili niyang katas. Mahal na mahal kita, Angeline. Noon hanggang ngayon. Ako rin. Magbihis na tayo. Baka biglang pumasok ang dalawa. Nilak mo naman yata. Oo nga. Nagbihis na lang rin ako at dumapa sa kama. Binuksan ni Lincoln ang pintuan at tumabi sa akin. Simula ngayon, hindi na ako aalis sa tabi mo. Kaya sumama na kayo sa akin sa mansyon ko. Pero kasi... Sumama ka na. Akong bahala sa kambal para may katuwang kang mag-alaga. Ayoko nga. Nakakaya sa mommy mo. Alam naman nila na akong may kasalanan. Aniya, na sinangayunan ko kaya sumama na kami. Para din sa kambal yun. Nagpa siya kaming lumipat kinabukasan. Matapos akong ipagpaalam ni Lincoln kay Sir Charles, sakto namang nakasalubong namin si Mama Carmina at sinabi ko na may apo na sana siya kaya lang nawawala. Nalungkot si Mama at niyakap ako. Naging maayos na rin naman ako kalaunan kahit malayo ako. Hindi na lang ako nagparamdam sa inyo dahil ayokong maging stress pa kayo sa akin. Naluha ito at humingi ng pasensya. Nang makapaglipat na kami, naging maayos naman ang pagitan namin roon hanggang sa dumating ang mismong araw ng birthday ko. Sinurpresa ako ni Lincoln. Naghanda ito ng marami at naglagay pa ng dekorasyon. Pasensya ka na kung natagalan. Happy birthday. Mahal na mahal kita. Nakangiti niyang sabi sa akin. Inabot ni Lincoln ang hawak na rosas at pinahipan sa akin ang cake nang wala na siyang hawak. Maraming salamat sa effort. Angeline, will you marry me? Nagulat ako ng lumuho dito at hirap ang singsing na nasa box. Mas nagliwanag pa ang paligid kasabay ang sunod-sunod na fireworks sa kalangitan. Oo, Lincoln. Mas mahal na mahal kita. Ngumiti ako at sinuot nito ang singsing. Yumakap siya agad sa akin na nakapagpatibok lang lalo ng puso ko. Siya nga pala, Angeline. Si Lurkan at Casper. Ano? Silang nawawala nating anak. Ito ang DNA test result. Nanlaki ang mama ko sa gulat at nakaramdam ako ng kakaibang saya. Talaga? Tumango si Lincoln at tiningnan ko naman ang folder.
Legit ngang anak namin, kaya agad kong hinanap ang kambal para kausapin ang mga ito. Lucio! Leon! Tawag ko kay Lorcan at kay Casper. Oho? Anong sinasabi ni Mama, Kambal? Ako ang mama niyo, kaya nawawala akong anak. Patawarin niyo ako sa nagawa ko. Umiiyak akong sabi. Niyakap naman ako ng mga ito, kaya kumalma na ako. Mabuti na lang. Mama talaga namin kayo. Tugon ni Lorcan, sinang-ayunan naman yun ni Leon. Simula noon, lagi na kami magkasama ni Lincoln. Sabi naming pinalaki ang aming mga anak hanggang sa mabuntis sa kulit at mga anak ng isang batang babae na dumagdag pa naming anak ni Lincoln. Kalaunan, kinasal ako sa kanya sa simbahan at namuhay ng masaya. Sa buhay ng tao, hindi natin aakalain na maraming problemang kahaharapin. Pero kung may tamang komunikasyon ng dalawang tao, maiintindihan nila ang dahilan ng mga bagay-bagay. Sa storyang to, makikita ang sakripisyo ng isang ina na nauwi sa wala na nawala ng anak. Hindi natin nahawak ang oras, kaya habang malakas pa tayo, gawin natin ang lahat para maglaan ng oras sa bawat miyembro ng pamilya. Maikli lang ang buhay. Piliin nating maging masaya at pahalagahan ang ating kapamilya. Dito na po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Hanggang sa susunod pong muli, this is Regine here in Kuya Agustin Stories. Daghan kayong salamat!